Hi, good afternoon, everyone. So, this is Budumani, your favorite tarot reader and your favorite love assumption coach from Palawan. And welcome to this live. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to this live video. And ko lang po lahat ng sa YouTube. And I will upload the complete episode starting today, July 1. And i-upload ko sa YouTube. So, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, you might want to subscribe sa ating live, sa ating YouTube. So, hi Ma'am Shai, kamusta po ang July? So, yes, I have found out that it's Mercury retrograde. Mercury retrograde. May mga katotohanan din kasi astrology. May mga katotohanan din yan. Pinag-aralan din yan ng centuries. Matanda pa nga yan sa Pilipinas, di ba? So, wala namang masama if maniwala. Ang masama lang dun if nakadepende talaga yung faith ninyo doon. Kaya nga, sarap sa feeling. Sarap sa feeling, no? Grabe ang daming internet glitches. So, ako lang ang tao dito sa Mitras Ranch. Ako lang ang tao dito. Yun po ang Puerto Princesa. Tanaw po dito sa diba? Yung mga kabayo-kabayo yun dun, pero mamaya na. So, for this one, ang daming mga glitches, ang dami ko pa rin unfinished recordings. So, sa mga nandito, for those of you who would like to have a tarot reading with me, here is my information. This is my Gcash, and also this is my rates. And if you are not interested naman of having a tarot reading with me, we can talk about manifestation. You can ask me anything about it. Also, sa mga nandito, you might want to tap the screen para, alam niyo na, para magdami-dami ang ating views. Ano ka na ba, Ma'am Jean? Actually, free ako this afternoon. Kung may mga gusto magpa-coaching for manifestation, inform niyo lang po ako yung laki ng chat ko. Pero, nag-cheat ako. Kasi dapat nag-calories deficit ako. Paano i-change? Sandali lang ah. Ulit rin. Gaslighting, bulag-bulagan, ignore. Nasa sayo yan eh. Kasi people always want to say na, hindi ko kasi makontrol ang isipan ko. Hindi ko kasi makontrol ang ang pasok ng doubts. Kaya mong kontrolin yan. Trust me, kaya mong kontrolin yan. The fact na kaya mo mag-imagine ng mga bagay na hindi existent. Di ba, minsan nag-overthink ka ng mga bagay na hindi existent. Minsan ini-imagine mo si crush mo, si person mo, na mahal ka. It means na you have a free will. You can imagine things, you can control your thoughts. So, wala talaga ibang makakapagawa niyan for you but you. So, say for example, kanya-kanyang cheat yan. Eh. Kung for example sa akin, when I was manifesting a specific person, habang tinitingnan ko yung blocked messages niya sa akin, syempre given na ang nakikita ng mata mo, negativity. Pero ang gagawin ko, I'm telling myself, ay ito, kahit blinak ako nito, mahal na mahal ako nito. That's it. Ganun lang siya kasimple. Wala siyang secret method. Yung iba pinapatagal pa, you have to meditate, blah, 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 ganyan, ganyan. Hindi na. Okay? Diretsuhin mo lang. Diretsuhin mo lang talaga. Like literally. Akala mo lang yan, hindi mo kayang kontrolin ng utak mo. Akala mo lang yan. Pero you can. Ay, nag-ask ka ba? Sige po. Wow. Ma'am Shai, I did not bring your manara. Nasa bahay po. Yes po, nakikita. Oh my God. Speaking of this, ay kasi upload ko pala to sa YouTube. Upload ko pala sa YouTube. Hindi, crop ko na lang tong part na to. Actually, bet ko yung yung coach ko. Tapos yung, di ba
sa Muay Thai. Ganyan, ganyan. Kasi ibang mga ano doon, mga kasamahan ko, ano, sila yung nag-ano sa sarili nila. Tapos syempre ako rin yung ganyan, ganyan. Tapos kinuha niya yung kamay ko. Tapos siya yung nagbenda. Ang harot, diba? So for this one, you chose number 3, Ma'am Shai. Sige, sige. You chose number 3. Ayan, relax lang tayo, ha? Mga nandito. Hindi na nag-gym, ano? You chose number 3. I call upon my subconscious mind to heal my energy field, provide clear and effortless. Kasi tinitingnan ko yung ano, sabi ko, hindi ko talaga bet yung mga guys na magaganda yung mga katawan. Pero yung pagkaganda ng katawan niya, hindi siya yung parang nakakadiri na yung ano, nakakadiri. Ayun, napagkumpara ko lang siya sa mga exes ko, ang papangit ng mga exes ko, Diyos ko. You chose number 3. Think about this person, I mean yourself, as I will shuffle the cards. So, sa mga gusto maging part ng reading, send lang po sa aking cash G, which is indicated here. If you don't want, help me by tapping the screen or sharing or posting the live. Maraming salamat po. The Six of Swords is here. Nine of Cups, another water. May water dito, ocean. 1, 2, 3. King of Swords. The Death card, okay. Endings, 2, 3. The Moon card, there are some mysteries here waiting to be. The High Priestess. Three of Swords. Oh my God. The King of Pentacles. Dalawang kings na yung lumalabas, Ma'am Shai. The Nine of Swords. Tumalon eh. Okay. So, what I'm seeing here, and nandito kasi area mo, Miss Shai, na you will build walls with the people around you. It's because you will leave or you are already in a transition of leaving something behind. Etong something behind na to, it's already burning, it's already done, or kailangan niya masunog in order for you to move forward in your life. So, nandito sa transition for this era of July. Now, because of you have you left the situation, what I'm seeing here nagkaroon nga ng ending dito. And because of this, you've established mysteries. When it comes to your charm, I know that you are parang mas more on white cat energy ka. Pero for this month of July, andito ka sa Moon card and the Five of Pentacles. People are wondering, especially opposite sex, people are wondering what's inside your tower, what's inside you. Who are you? Kasi masyado kang misteryosa. Ganito ang dating mo sa kanila. Na parang hindi nila alam if sino yung totoong ikaw. They are thrilled to get to know you and literally enchanted sa kung sino ka ba. And you also got here, I'm seeing na dalawang kings ang nandito, magsa-surface sa life mo. We got here ano ba yan? The King of Swords, which is, could be itong attitude ng person na to hindi maganda towards you. And also the King of Pentacles, which is a good provider. So, dalawa sila. Nakita ko, isa sa mga major people na mag-surface sa life mo is the King of Swords and also the King of Pentacles, which is someone that is a good provider. We got here the Nine of Cups. So, what I'm seeing here, this is aligned with your manifestation. This is aligned with your wish or your goals here. Because the Nine of Cups, we got here water. And however, I do not see here like literally nandito ka nakadip sa water for this month of July. Pero huwag kang magalala kasi lagi naman nag-change ang energies. Ay, lag. Okay. Okay. So,
what I'm seeing here, even if there's love here, I'm not sure about the water part. Kasi yung main character dito medyo dry, eh. Nandito siya sa sand, pero andun na sa dalampasigan. So, andun na yung presensya ng water. And tignan mo rin to, oh. Even if you are in transition, andito rin yung presence ng water. So, if you're gonna ask me, there's a big possibility na andun na tayo sa diligan part. However, masyado kang misteryosa for this man. And let me check more cards about this, ha. Gusto kong kumuha pa ng another cards dito kasi ang Empress card is here. You know what? Another meaning for Empress is could be possible of pregnancy. So, pero one thing I can assure you, if ang gusto mo talaga is yung one of your wishes here or one of your goals here is to have that, what I'm seeing here, yung heart mo naman would be contented for this month of July. Pero nakikita ko dito may third party situation. We got here the Three of Swords. This could be betrayal or masakit sa heart, and this you may cause some people some heartache. You were asking about ano eh, you were asking about your charm or anong ganap sa'yo. I can see here that men would like to pursue you. We got here the Eight of Pentacles. This man, because hindi yung walls mo ngayon for this month of July, hindi ka ganun ka. Okay, pasok kayo dito. Hindi ka ganun eh. Naka-closed ka. Nakasarado ang tower mo. So, because of that, men are intrigued. Men would like to take risks towards you. We got here the Nine of Wands, which is adventurous, wanting to know you more. And if there's some people that did not choose to, alam mo yun, hindi nila pinili yung path na meron ka to pursue you, these men are actually having overthinking as of this time, anxieties and overthinking that they know to themselves na kailangan mong bumalik kay Chai. Kailangan bumalik kay Charm. So, may mga takot sila, pero it's their, ano na, eto, hindi sila bibigyan ng magandang time ng pagkakataon. Especially if they're trying to neglect yung calling of reaching out to you. Also, some men here, opposite sex are actually pressuring themselves. You might be thinking, ano kayang ginagawa ng taong to? Hi, Popoy. Wala pong pila. Ano kayang ginagawa ng taong 'to? Parang you might be thinking, wala masyadong ganap. It's because these people are, etong person na 'to is actually pinipressure niya yung sarili niya because he knows you deserve the best. We got here the Empress and the Pentacles. It's about money, financial freedom, for financial stability. We have here the High Priestess. You know this to yourself, you know these people. This is a confirmation that yung kung ano yung mga pumapasok na pangalan sa isipan mo, this is a confirmation na yes, sila yun. Ay, meron palang dilig. Meron dilig dito, Ma'am Chai. Ito, I was waiting for this specific card na yung tipong nandun sa water. We got here the full card, which is about optimism. Sakto, di ba, yung mention that you are a Pisces? Tignan mo tong ano, yung sign dito, Ma'am Chai. Di ba, more, yung Pisces, di ba, isda-isda yan. Yung ano mo. So, what I'm seeing here, ikaw na main character dyan, ikaw na isda-isda, and nandiyan ka talaga sa water, katubigan. So, pero, kailangan mong maging the fool, which is yung the fool kasi hindi ka nag-overthink sa mga bagay-bagay. You just, you just trust yourself so much na hindi mo na kailangan magano. Hi, Mix. Wala po akong specific number ng cards. Basta sa akin, isang tanong, isang explanation. Minsan nga, ano, kapag kami na channel ako, I will also answer it. So, hindi po ako yung parang, okay, tatlong cards lang. Kasi ayoko yung parang bitin. Someone from the past or the recent past na nag-end ang chapter ninyo, I can see that this guy will have a hard time thinking about you. Yes po, may bayad. And this person, it may seem in the surface na parang wala-wala lang, chill-chill lang siya. Pero that is just a mask. That is just a facade. Look at this person. Nandito siya under the table, dealing with all the consequences of leaving you or not choosing you. So for this one, that is your weight. Nakita mo naman yung Empress, diba? Ang Empress, that is the ano. Yes po, pwede po private tarot reading. However, my rate there would be different.
Ito pong live ko kasi ang rate ko dito, it's 199 per question. Pagka 2 questions, it's hi, happy birthday, Ma'am Jelly is. Pag 2 questions, it's 333. Pagka, pagka sa private reading naman, nakapost po siya sa aking ano. Ang 1 hour ko doon, it's 2,888. So, thank you so much po. I will now be proceeding sa next client. Si Anne-Marie na ba? Or sino po ba yung susunod? Or si Popoy? Nag-send na pala si Popoy. Sige po, si Popoy na lang. Ay, nauna pala si Ma'am Anne-Marie. Sige. Popoy, after po kayo ni Anne-Marie, ha? Wait lang. Ilista ko dito yung pagkakasunod-sunod. So, si Miss Anne-Marie, pasulat lang po ng ano ha, ng question nyo. Hi. So, sulat niyo po. So, hi, Mark Anthony. So, guys, congratulations. We are already 6,000 dito sa TikTok. Akalain niyo yun. I started here October last year. I mean, September last year. So, yun. Para sa akin, milestone yun. Kaya ngayon ko talaga ilo-launch yung YouTube ko para talagang kada ano nyo, doon nyo na lang panoorin sa YouTube. Kasi noon pa man ang gusto ko talaga mag full-time content create. So guys, free ako mamaya baka may gusto magpa-session. So, Miss Mix, sa mga gusto magpapila, send lang po sa GCash ko which is indicated here. Sa screen po yung ano. So, thank you so much po. Chat niyo lang po yung ano. Si Ma'am Anne-Marie na muna. After niya si Popoy. You chose number 8. Ngayon nila. So, think about this person, Ma'am Anne-Marie, as I was shuffle the cards. Hi, Ma'am Tony Bells. Kamusta po? So, guys, huwag kayong makalimot mag-subscribe sa YouTube ko. Ang last upload ko po doon, siguro mga ilang months ago na. Pero, gagawin ko siyang routine na lahat ng ano, i-upload ko doon lahat. Kasi sayang din yung views, diba? So, you chose number 8. So, I also have a Facebook page. You might want to, you chose number 8, Ma'am Anne-Marie. Queen of Wands, 1, 2, 3. The Lover's card. The King of Cups. The King of Pentacles. Thank you so much po. Okay, I'm sad to say, however, Ma'am Anne-Marie, this person is not on his poverty era. I do not see here that this person naghihirap siya ngayon. Kasi sa lahat ng hari, we got here the King of Pentacles, someone na nasa throne, someone na hawak-hawak niyang pera, at isa to sa mga haring pinaka-abundant at pinaka-mayaman. We also got here the King of Cups. Possible that this person may ine-entertain siyang current person here, and possible that
he is in a relationship as of this time, and he feels that he was on the top of his game as of this time. So, mm, what I'm seeing here, this person, maraming nasa plate niya ngayon, and feeling niya, um, andyan yung kanyang trophy wife, and marami siya mga guilt pagka during nighttime. This is him, na parang everything is okay, pero during nighttime, this person gising na gising siya sa gabi because he knows may mga unfinished business pa siya with you. However, when it comes to this one, I'm seeing here that there is someone currently, hindi ko sinasabi forever to. May currently dating siya, or currently may kinikita siya. Why? We got here the lover's card, and we also got here the king and queen. So, sa ngayon, I do not see him suffering pa. May I know your assumptions about this person? You want this person to na ma-receive niya ang karma. So sa mga taong gustong gusto niyong maturuan ng leksyon ang mga persons yung magkaroon sila ng karma. Bibigyan ko kayo ng tip about this. Okay, hindi sapat na gusto mo lang. When you affirm with conviction. Kasi kung gusto niya lang ang isang bagay, hindi ibig sabihin yan manifestation na yan. Kung ganyan lang din, edi sana lahat tayo nakapaghiganti na sa mga taong yumurak sa atin. Pero that's not the case talaga. And kahit sa manifestation din, hindi sapat na gusto mo lang ang isang bagay. Kailangan, you affirm it with conviction. You are not operating from a place of doubts, of fears. Wala, baka kasi na siya eh. Bakit ganito? Bakit siya nag-chat? Baka meron na kasi siyang iba. So, kailangan mong burahin lahat ng mga negativity na yun sa utak mo hanggang sa positive things yung maging dominant thoughts mo. Kasi ang universe, it will not reward you for being martyr, for being such a good person. I'm so sorry to say this. Alam ko gusto niyong marinig na, ay, kailangan niyong maging mabuti. Kailangan niyong maging mabait. Pero I will not tell those things sa inyo kasi kasinungalingan yan. Wala pong price dyan sa paging mabait. Hi po, Jakeling. Wala pong price dyan. Rewardan ka lang ng universe if ikaw mismo sa sarili mo, sigurado ka. Kung ano yung madalas mong iniisip, kung ano yung dominant thoughts mo, yun ang nagmamanifest. Maganda o mabuti, pangit o maganda, wala namang pakialam ang universe dun eh. It's neutral. So kahit yan pa yung pinakamasamang tao, hindi siya kakarmahin. If yung mindset niya I always win. Kasi tingnan mo yung mga politikong iba, kinarma ba sila? Hindi sila kinarma. It's not because paborito sila. It's because of their mindset. So if I were you, Ma'am Anne, if you want this person to suffer, mag-lock in ka. When I say locked in, you do not accept yes or no. You accept only yes and yes. Lahat ng hindi pabor sa'yo, deny. Hi, Jake, pwede po mo magpa-manifest? Hindi po ako nagma-manifest for people. You know why? Kasi nakakapagod siya. Like for example, magkakaroon ako ng assumption na lahat kayo dito makukuha niyo yung gusto niyo. Pero anong magagawa ko if sa life ninyo, kahit na nagma-manifest na ako, ikaw pa rin, as the main character of your life, you still keep on choosing negative thoughts. Or sa tuwing may ganun akong client sinachat ko siya. So, I was rooting for her. I was cheering her. And then, kinukontra niya rin. Pag-chat ko ng maganda, hindi kasi ma'am ganito. Na, nandito ata siya eh. Tapos sinabihan ko siya, ma'am, ano ba? Hindi naman pwedeng ako lang na ako mag-affirm sa'yo kasi ko kukontrahin. Diba? So, that's why I teach people how to manifest para hindi kayo nakadepende sa akin, hindi kayo nakaasa sa akin. Kasi pagka nakaasa kayo sa akin, parang ako yung goddess nyo. Dapat kayo yung maging goddess sa sarili ng life. For this one, I'm seeing here that someone have sent me another payment. Sino po yung nag-send?
Please give me the last four digits po of your cell phone number. Ato na, dito lang po. Si ano pala to, si Mix 25. Si KKK. Okay po, wait lang po Ma'am Gio ha. Si KKK ang naunang mag-ascend. Sige po. So guys, if you have questions about manifestation, ask it. Harsh lang ako magsalita, pero ano. Okay lang po. Ay, hindi ba kita nabasahan? Sana si Ma'am Gio. Ay, hindi. Ma'am Gio, makinig kayo sa akin. Eto, alam to ng mga OG clients ko. Isa ka nga dun eh. Alam niyo to, di ba? Na sabi ko sa inyo. Pagka na-master yung manifestation, darating kayo sa point na may goal na kayo na parang to the point na hindi, nagpaparead ka, not because desperate ka for answers. Pero nagpaparead ka na lang for trip-trip na lang, for entertainment na lang. So, pagka na-reach mo yung ganong level of confidence na you no longer, hindi ka na yung parang aligaga, ala, gusto ko magpa-reading. Ibig sabihin, may nangyayari sa self-concept mo. Mas confident ka. So, wag mong titingnan na parang, ala, hindi na ako nagpaparead. Hindi, actually, it's a good thing eh. Kasi hindi naman ako nauubusan ng, hindi naman ako yung parang, ala, pagka hindi na ka nagparead sa akin, mauubusan ng clients. Ang dami-daming Pilipi. Ang dami-daming clients dyan, diba? So maybe that is also part of your manifestation, subconscious. For this one, Ma'am Gio, sige po. Nonod ka lang, proceed mo na sa second question ni Ma'am Anne. Ma'am Anne, think about your person as I will shuffle the cards. Sunod po kay KKKC ay 7-6 na pala si ano. Sorry po, nauna pala KKKC Mix. Thank you so much, Mix, for following me here. One thing about me is I will not, medyo mabagal lang mag-reading kasi gusto ko bigyan kayo ng clarity. For this one, wait lang po ipila ko lang po kayo sa ano. Second question, you chose number 4, Ma'am Anne. Nagigilty siya sa'yo. Ace of Wands. Tower. Hindi siya makatulog sa gabi. Nagigilty tong taong to sa'yo. And he is also judging himself. So yes, kinda. Nahihiya na naman siya sa pinagagawa niya sa'yo. First, we got here the Seven of Swords, which is about someone that has done foul play, may nagawa siya sa'yo, and that now, hindi niya alam, para siyang speechless, what to say, what to do in the situation with you. Ano yung mga gusto niya sabihin. Pero itong Seven of Swords is about a person na sinisisi niya ang sarili and meron siyang guilt feeling na nararamdaman towards you. We got here the judgment card. This person is also judging himself about what he has done with you. So if you think na parang hindi man siya aware sa trauma na iniwan niya, ngayon niya nare-realize na grabe yung trauma na or hinanakit na binigay niya sa'yo. You also got here the Nine of Swords. It is about anxiety. It is about a person na hindi na makatulog sa gabi kakaisip about you. And also, you got here the Four of Pentacles, which is about your person. Hindi niya, ayaw niya maging open 100% about sa life niya ngayon. Dahil gusto niya i-protect yun. At isa pa, the way na pagka nilulook back niya yung relasyon niyo, ang alam niya kasi it's already done. Kumbaga, it's already crumbling down.
Sa ngayon, your person, nasa top pa siya ng kanyang game. The Five of Swords is someone na laging nanalo, egoistic, and pero the way this person views you, your aura here is glowing. You multitask a lot of things. You are punong-puno ka ng pera, ng kayamanan dito. And the Ace of Wands is here. Meron pa rin siyang spark towards you. However, I don't think na magpo-fall siya sa category ng nahihiya. More on, nagigilty. Kung sabi kasi nahihiya talagang, sa bagay, almost the same din naman siya. Parang nagigilty siya about sa'yo. Let me get more cards about this. Guys, may ano ko, in order akong ano, baka kasi ma-jinx. Wala mo. Okay. This person, maaaring this person has put you dito, parang binaon ka na niya sa limot. Pero subconsciously, naiisip niya, kino-compare niya yung what he has right now compared to you. Noon, andito siya sa surface, pero ngayon, papunta siya sa downgrade. Na-downgrade ang kanyang buhay. You also got here the King of Cups, which is about your person is, may feelings pa rin siya sa'yo, kahit na despite of your current situation. Pero tinatry kanyang ibaon sa limot. The Four of Swords is here, which is someone na parang nakabaon talaga sa lupa, sa dulo ng lupa. Okay po, Ma'am Anne. Thank you so much. So, more on, nahihiya na siguro siya, pero ang pinaka naan dito yung guilt. Ang judgment card kasi, this is about your person talagang hinuhusgahan niya sarili niya. Hindi ito yung parang, okay, uhusgahan kita. Siya ang naghuhusga sa kanyang sarili. Which is dapat lang naman. So, I will try to transfer seat before I proceed to the next client. Ang next client ko dito si Mix. I mean si Poppy. And then si Mix, and then si KKK. Guys, for a moment lang, I'll transfer seat. Kasi, ang layo ng upuan. Gusto ko yung malapit lang. Wait lang ha. So, unahin ko muna itong cellphone. Alam mo, Ma'am Anne-Marie, kung nafe-feel nyo na iiyak kayo, huwag nyo hayaan sa sarili nyo maiyak-iyak. Tingnan nyo, may mga kabayuan na dyan. Wait lang ha. Wait lang po. Sometimes I think about you. Wait lang po, I'm fixing my ano. Dapat talaga ikaw ang manalo kasi isipin mo buhay mo yan tapos hindi ka. Okay po, okay po. KKK, wait lang guys ha. I'm still, I'm transferring. Pwesto lang. Wait lang. Ay, thank you so much po, Mama Anna. Ay, nagpapila ka ba ulit? Dali lang ha. Pinipreserve ko kasi energy ko kasi later, I will, alam nyo na, mag-gym tayo mamaya. Buti na lang gwapo yung gym instructor namin. Wi-Fi coach. Kasi kung hindi, walang gana mag. Ayoko ba talaga ng mga kabayong ginaganyan. Hindi ako agree dyan sa ginagawa nila. Sorry ha. Ang init pala dito ng sobra.
Diyos ko. Oo, kawawa nga. Ayoko ng ganyan. Akala ko ako lang ang agree. Eh, sa Baguio ako, hindi ako nag ano-ano. So, for this one, proceed na muna tayo kay ano. Sige po, KKK. Kawawa, di ba? Akala ko ako lang ang awa sa ganyan. So, proceed tayo sa ano. Grabe naman yung liwanag dito. Pero sige lang. So, susunod na po si Popoy. Please choose po 1 to 10. Ayan na, number 3. So, think about J as I will shuffle the cards. Ay, sige po. Sige po, Ma'am Jean. I will add you. You chose number 3. So, think about your person, Popoy, as I was of, oy, kumanan si Ace of Pentacles. I call upon my subconscious mind to heal, magic, heal, provide clear and accurate healing. You chose number 3. 3 of Wands. 1, 2, 3. 7 of Pentacles. 7 of Swords. Mga nag-guilty sila ngayon, ano? So, siguro, ano, dahil because of, ano, okay po, siguro dahil sa Mercury retrograde, kaya nagre-resurface ang mga, got here the Sun card, Queen of Wands, Nine of Cups, and Queen of Pentacles. Your person is now realizing who you are in his life. You are the wife, you are the someone na deserve niyang pakasalan at gusto niyang talagang mapakasalan. At lahat ng checklist niya sa isang babae ay nasa sayo talaga. You also got here the Nine of Pentacles, which I mean Nine of Cups, which is about contentment, wish fulfillment. Ikaw yung yung personified version ng kanyang wish fulfillment. You also got here the Queen of Wands. This person finds you attractive and irresistible. You are super sexy, magnetic, and very fiery talaga sa paningin ng person mo na to. At if there are some endings or pause that happened, what I'm seeing here is this person, nagkakaroon siya ng guilt feeling and he is now ready to take action towards you. The Three of Wands is here, someone na ready na. May plano na siya dito and ready na siya mag-take action towards you. Bakit? Saan to nanggaling? It's because recently na nagkaroon siya ng assessment sa kanya sarili or reflection. Saan ba napupunta yung mga energies ko? Sino-sino ba yung mga pinag-investan ko sa buhay? And hindi to comfortable yung kanyang assessment na to. And na-conclude niya who you are in this person's life. You also got here the Ace of Pentacles. Kino-consider niya dito yung renewal of vows, renewal of ano. Hi, Ma'am Mika, kamusta po? Renewal of vows, renewal of commitment with you. So, ang Ace, this is about number 1, renewal, beginning of commitment. Pentacles is about relationships. Now, you also got here the Sun card. Yung Sun card, if there are some shadow aspects of this relationship, I do not see here na yan yung highlight ng hi, Miss Nika. Ay, sunod-sunod po yung mga success stories namin dito. You might want to, to practice manifestation talaga. Yung iba mga kasabayan mo in the past, yung mga nauna-una dito, kahit yan sila Miss Afi, ayun, na-manifest nila ang kanilang mga person, sila Miss Ping, ayan. So, we got here the Sun card, which is about, this person, di ba may kasabihan na parang, oh, maliwanag pa sa sinag ng araw. Talaga mas maliwanag pa to sa sinag ng araw kasi ito mismo yung araw. Okay, this is about malinaw sa kanya with clarity na ikaw talaga yung kasama niya dito sa lifetime na to. This could even be about soulmate connection with you. So, powerful cards, Queen of Pentacles, wife, contentment, super sexy ka sa kanya, nagigilty siya about what he has done. He is now ready to take action towards you. And this is because hindi to impulsive lang nag-assess talaga siya, pinag-isipan niya ang kanyang sarili sa papunta buhay niya. And now, he is ready to give you this offering,
of renewal of commitment, or kung hindi man ganun ang term beginning. Gusto niya magsimula kayo ulit, commitment. So for this one, thank you so much po, Popoy, for this. Proceed po tayo sa next client, which is si Miss Mika. So, aside from Miss Jean, sino pa po magpapa-add ng reading? Thank you so much po, Popoy. Alam mo, pansin mo, Popoy, yung ibang mga readings ko medyo mahaba, yung iba naman maikli. It's not because binabarat kita or whatsoever. Pagka malinaw lang talaga yung reading, tuloy-tuloy yung reading. Hindi ko na kailangan ng clarification cards. So for this one, let's proceed to Miss Mix. Are you still here po? Ano ba yan? Okay ng bunganga. So I'm waiting for Miss Mix for to come back. Ayan. So give me a number po, 1 to 10. I-type niyo lang po dyan sa screen, 1 to 10. Okay, number 6. You chose number 6 for this question. So I would like you to visualize talaga yung person mo. Kasi isipin mo siya. If you want to close your eyes, you can also do that. Take your time to imagine this person para ma-channel ko ang energy. I call upon your subconscious mind. Iyo magic for the divine clear na heartbeat of my mind. Five of Wands. Queen of Cups. Three of Wands. Okay, a year from now. Yes, babalik siya dito. Pero, yun na, bibigyan kita ng heads up based dito sa reading na to. It's not now. It's not this month or next month. It's 1 year. Medyo matagal-tagal pa. You know why? Itong person mo na to, maraming, I don't know, nakikimedal sa kanyang buhay. Nangingialam, laging may masabi sa kanyang buhay. And just like the number 5 of Wands, hindi magkakasundo to eh. Tignan mo yung mga Wands, sargo-sargo sila dyan. Away, chaotic energy. It's because hindi siya dapat parallel yan. Pero people around this person, marami nangingialam, ang daming say sa gusto niyang gawin sa buhay, that instead of helping, nakakapagpalala sila ng sitwasyon. Now this person he is still fantasizing a life with you. We got here the Seven of Cups. Ikaw pa rin yung napipicture niya sa isipan niya. And ikaw pa rin yung na-imagine niyang future partner. Ay, wait lang na, laglag yung baka. Bawal maano kasi to silong. So we got here the devil card. Ito kasi yung person mo na to. Pagka-egoistic siya. Alam mo yung taong mayabang? May pagkaganon siya sa ngayon eh. Feeling niya siya talaga yung hari ngayon. Para feeling niya everything's happening for him. That's why itong person na to, medyo matatagalan lang for you to manifest this person back. Pero what I'm seeing here, allow things to unfold. Give it time. And mag-plant ka ng mga seeds of affirmations. Mag-affirm ka lang. And then, magugulat ka na lang andyan na si person mo.
You got here the Queen of Cups. You are also being advised here, Miss Meeks, na mas mas i-embody mo yung, maybe it's time for you then to pause sandali kasi lalo kapag kabigay ka ng bigay ng cup dito sa person na to and it will not be worth it. So, maybe it's time for you then na i-form mo muna yung sarili mo ng cup instead of you considering this person giving away this cup of love na meron ka. You also got here the Ace of Pentacles. Ito yung sinasabi kong 1 year. 1 year from now or within 1 year, this person is coming back into your life. This is about renewal of vows, renewal of relationships. So, this is a definite yes po, pero this is 1 year. So, for this one, I would recommend you to study manifestation. May mga videos po ako dito sa TikTok that you might want to watch. Marami pa akong tinuro dyan about manifestation. Diba sa ngayon, ma-pride siya. Hmm. So, you can recreate this person na tanggal lahat ng pagiging avoidant niya or kung ano man mga problema niya sa buhay. So, for this one, thank you so much po, Popoy. Hmm. I mean, Miss Mix pala, sorry. Nakatingin kasi ako kay Popoy. So, tatanungin mo lang, babalik siya. Pero alam mo, ma-mix, mag-affirm ka. Alam mo bakit? Kasi, there's no way na everyday para kang alanganin, ay, sad-sad ka, iyak-iyak. Tapos, 'di ba? Tapos, rewardan ka ng universe. So, kailangan, when you affirm, affirm with conviction. Ano ba yung mga affirmations? My person is in love with me. Mahal na mahal ako ni person. Yun yung mga sample affirmations. Hindi naman kailangan yung grammatically correct. Yung pinaka-natural na affirmations. So, for this one, thank you so much po, Miss Meeks. Si ano na po, si KKK na po, and then si Ma'am Jean. Sa mga gusto mong maging part ng session, pause lang muna sandali after ni Ma'am Jean. Kasi earlier, nag-ano ko, di ba, nag-live. Napuyat ako. Ikaw na po, Miss KKK. Thank you so much po. Sasabihin ko naman sa'yo, pag hindi merong comeback. Send lang po kayo ng number, KKK, ng 1 to 10. So, pili po kayo ng number 1 to 10. Tapos, susunod po sa kanya si Ma'am Jean. KKK, nandyan pa po ba kayo? Ayun, number 7. Okay, so for this one, think about this as I will shuffle the cards. I call upon my subconscious mind to your magic field, provide me clear and effective. Page of Cups,
Justice card. Yes. Yes, buo kayo dyan. Okay. KKK, this is a KKK. Hindi, this is a definite yes. Makakaalis kayo. Approved to. We got here the Justice card, which is also about kontrata, contract signing. The Empress card is, I mean, the Justice card is here. Pagiging fair, pagiging patas, pagkakaroon ng legalities, pagkakaroon ng pirma. So, dyan pala sa tanong na yan mismo, it's already a yes. We also got here the the 10 of cups, which is about happiness talaga. Pamilya po nandito. There is about complete happiness with your family. And tingnan mo naman magkakasama, di ba lahat? So, maging masaya ka dito. Maging masaya ka dito ng sobra. Um, aside from this, ito, literal meaning ito, the Six of Swords. You can't argue with me na hindi ka, like, di ba? You cannot argue with me na hindi ka matutuloy kasi tingnan mo nakasakay ka na mismo sa airfloat. Eh. Matutuloy ka. Hawak-hawak niyo dito yung, yung pera, you have the money here, you have the trophy, you are good in communication. If may hindi man masyado maganda, what I'm seeing here, medyo mapapagod kayo ng anak mo sa process. The Nine of Wands is here, which is about someone na pagod na makipag-deal sa same problems. So, ayan. When is this? Dali lang po 3 months. 3 months, pero in-advise ka hanggat maaari huwag mo masyadong i-share sa ibang tao. The Ace of Cups is here also. So, yes, this is a confirmation na this is 3 months. Okay, 3 months ang tanong mo sa akin dito. So, thank you so much po KKK for this. I will chat you, ha? So, si Ma'am Gina po, however, okay po. I will. Mapapagod kayo sa sa buong proseso or buong trip. Okay, mapapagod kayo doon. Pero yun lang yung pinaka-negative thing na meron. Eh, syempre lahat naman talaga ng travel nakakapagod at lalo na pag may mga aasikasuhin ka na. Alam mo yun. Page of Swords. Okay, you are being advised here, KKK, na para mabuwas-buwasan yung pagod ninyo ng anak mo upon sa processing nitong pagpupunta nyo doon. Page of Swords is here. Mag-research pa kayo about dyan sa place na yan para hindi kayo mapagod masyado. And i-enjoy nyo, matuto kayo i-enjoy ang buhay, enjoy nyo ang scenery, enjoy nyo ang place. You also got here the King of Cups. What I'm seeing here, yung opportunity sa inyo maging masaya. Maging masaya and hindi barat ang opportunity sa'yo once you get there. So, alis talaga kayo. Kanina pa ito lumalabas. Alis talaga kayo.
So, thank you so much po, Ma'am KKK. Huwag kang magalala, hindi yun siya yung pagod na gera. Pagod lang sa process, pero wala naman ako nakitang major, kailangan mong ikabahala. For this one po, si Ma'am Gina po, ano po question niyo? So, hello, Ma'am Jean.